Unfair para kay Inoue pero kay Pacquiao hindi. Ano nga ba ito? Napag-usapan ng Mayweather Boxing Promotion CEO Mr. Leonard Ellerbe ang hiling ng mga boxing fans na dapat na umanong tumalo ng dibisyon si Inoue para masubukan ang tunay nitong lakas kontra sa dihamak na mas mabigat na boksingero na si Tank Davis. Gustong-gusto na nilang makita itong si Naoya Inoue na mabugbog. Pero tutol si Ellerbe sa potensyal na paghaharap ni Inoue at Tank Davis kung aakyat ang timbang si Inoue mula 122 diretso sa 130 pounds kung saan kaya umanong bumaba ni Tank Davis. Unfair daw ito o hindi makatarungan para sa parte ng Hapon. Pero kung paunti-unti umanong aakyat si Inoue at dadaan ng 126 pounds hanggang makaabot sa 130 pounds ay mas maganda umanong pag-usapan ito. Pero kung si Inoue na umano mismo ang gustong makalaban si Tank Davis mula 122 pounds diretso sa 130 pounds ay paniguradong may paglalagyan daw ito sa kamay ni Tank Davis. Humirit naman ang reporter sa pamamagitan ng pagkumpara kay Manny Pacquiao kung saan nagsimula daw ito sa 108 pounds. Tumalon din daw ito ng dalawang dibisyon mula sa 135 pounds papuntang 147 para labanan si Oscar De La Hoya. Ayon kay Ellerbe, ibang usapan daw si Manny Pacquiao dahil si Manny Pacquiao daw yun. Sa tingin ni Ellerbe, maliban sa magandang teamwork na meron si Pacquiao at mga kasama nito, ay mas malaki at mahaba naman daw ito kay Naoya Inoue. Dapat umanong respetuhin ng mga tao ang nagawa ng Japanese boxer at hayaan itong mamili ng legacy ang gusto niyang gawin. Kung gusto niyang manatili sa super bantamweight kung saan matagumpay niyang napapakita ang kanyang galing at lakas at kumikita pa ng malaking pera, wala na umanong magagawa ang mga tao rito. Sa kabilang banda naman, Inoue sumagot sa mga patutsadang bakit sa Japan lang daw siya lumalaban. Ayon sa Japanese boxer, gusto niya umanong lumaban sa Amerika pero hindi umano gaanong interesado ang mga tao sa mga boksingerong na may mababang timbang katulad ng super bantamweight pababa. Mas sikat umano sa Amerika mga welterweight pataas. Kaya umano gusto niyang dalhin sa Asia ang boxing na para sa mga lower weight classes na kadalasang pinaglalaruan ng mga Asyano katulad ng Japan, Philippines, Thailand at South Korea. Para naman umano mabigyan ng exposure ang mga ito na hindi mapansin sa Amerika. Pera at pagkilala lang din naman umano ang dahilan kung bakit gusto ng mga boksingero na lumaban sa Amerika noon. Pero iba na umano ang panahon ngayon dahil laganap na ang mga live streaming. Kaya kahit sa Japan ka lalaban at hindi sa Amerika, kikita ka ng malaking pera basta tama lang ang ginagawa mo.